Good evening and good morning mga kamista. Welcome back po sa ating channel at meron po tayong isa na namang mainit na pag-uusapan sa mga oras na ito. Pasensya na kayo, medyo busy tayo, hindi tayo madalas makapag-vlog pero hahabol tayo ngayong weekend. At ang ibibigay ko sa inyo isang magandang balita. Tama po mga kamista, magandang balita ito para sa ating lahat. Hindi lamang sa uh, wag na natin bigyan muna ng kulay itong magandang balita na ito. At ang importante, merong isang magandang batas na isinusulong ngayon sa Kongreso na ang makikinabang dito ay lahat ng mga Pilipino. Lahat po, tama po mga kamista, lahat po ng naninirahan sa Pilipinas. At kung bakit? Pakinggan niyo po muna itong aking sasabihin. Okay mga kamista, kung bago po kayo rito sa ating channel at kung bago po kayo dito sa ating talakayada ito, ang request ko lamang po, sana po mag-subscribe po kayo at mag-like at mag-share po ng ating mga video sa ating mga kakilala. So, mga kamista, tama po ang inyong narinig, isang magandang balita para sa ating lahat at ito ang pinakamainit sa tingin ko na mangyayari ngayong buwan na ito ng Pebrero sa Pilipinas kasi maraming makikinabang nito. At ito ay tungkol po sa libreng kuryente. Tama po mga kamista, tama ang inyong narinig, libreng kuryente at hindi lang basta libreng kuryente. May libre ka ng kuryente at meron ka pang kuryente na walang tax. Tama po mga kamista, libre at walang tax na kuryente. Paano yun? Okay, bago ko muna simulan yan, ay sasabihin ko muna ito sa inyo. Baka sabihin kasi nung iba dyan na nanonood ay kinopya lamang ito, itong sinusulong na batas na ito sa Kongreso. Kung matatandaan ninyo bago mag-eleksyon, merong isang kandidato na senador na nangako sa kanyang pangangampanya na bibigyan daw po niya ng libreng kuryente yung mga lower consumer, yung mga mabababang nagko-consume ng kuryente sa Pilipinas, na kung ikaw raw po ay kumukonsumo lamang ng below 2,000 pesos ay ililibre na. Gagawa siya ng batas para maging libre ang kuryente sa mga taong kumukonsumo o sa mga household na kumukonsumo ng less than 2,000 pesos. Pero nanalo po itong kandidatong ito at nakalimutan na po. Hindi ko nababanggitin. Kasi sa tingin ko kilala nyo siya. At itong taong ito ay noong siya ay tinanong kung kamusta na raw po yung panukala niya noon. Ang sabi po niya ano lang naman daw po yun, kwentuhan lang. Kumbaga, hindi naman pala totoo. Hindi naman pala totoo yung gusto niyang mangyari. So, mga kamista, kalimutan na natin yung politikong yon na mahilig manloko o mambudol. Yung gawain ng politikong yon kasi talagang manloko ng tao. At kahit nga sarili niyang bansa, ibinebenta niya sa mga inchikbeho. Para lamang sa, alam niyo na, siguro yung ganun, no? Alam niyo yun. Pero pumunta na tayo doon sa magandang balita. Okay. Ito pong magandang balita ngayon ay nag-submit po ng House Bill Resolution. Ito, babasahin ko muna mga kamista, mas maganda para sigurado. House Bill Resolution number 4926. Ito ay tawag dito, ang naghain po nito ay yung dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Na ang panukala pong batas na ito ay naglalayon po ito na tanggalin yung 12% na value added tax sa kuryente. So ito pong na to ay hindi lamang para sa mga mahihirap kasi yung kay Marcoleta ang gusto lamang niya kung iyon ay natuloy, yung mga kumukonsumo lamang ng 2,000 pesos pababa ang mabibigyan ng benepisyo na hindi na magbabayad ng kuryente. Pero sa kasamaang palad, yun po budol. Kwento-kwento lang yun ni Marcoleta. Kampanyahan lang naman daw po, nangangampanya siya kaya niya nasabi yun. Hindi na nga po natuloy, kaya wala tayong aasahan doon. So ito po ay merong isinasubmit ngayon na gumugulong o umuusad sa Kongreso na
ang layunin po ng batas na ito, hindi lamang po yung mga kumukonsumo ng less than 2,000 pesos ang makikinabang, kundi lahat ng consumer sa Pilipinas, lahat ng gumagamit ng kuryente. Sila po ay magkakaroon ng 12% value added tax na tatanggalin. Yung 12% na tax po ng kuryente ay tatanggalin. Malaking bagay po ito mga kamista. Halimbawa na lang, kumukonsumo tayo ng 10,000. Sabihin natin 10,000 kasi yan yung karamihan na kinukonsumo ngayon ng mga ating mga kababayan. Sabihin natin 10,000. Kung sa 10% na lamang po, 1,000 na po ang matatanggal doon. Since dahil po 12% po yun, 1,200 pesos po yung matatanggal po sa binabayaran po ninyo na kuryente. Pag ito po ay sa batas na, pag ito po ay nakalusot na sa Kongreso mga kamista. Kung ito po sa tingin ninyo sinasabi nga nila na ito yung okay daw ba? Siyempre okay na okay. Okay na okay ito mga kamista dahil walang pinipili itong batas na ito para makatulong. Kasi kahit ikaw pa ay maka Marcos, maka Duterte, maka Dilawan o Pinklawan, kahit ano pa man ang kulay ng iyong politika, makikinabang ka sa batas na ito na isinusulong ngayon sa Kongreso. At ito ay hindi kwento kasi House Bill number 4926 po ito at ito ay gumugulong na po sa Kongreso at ito ay isa sa batas. Pag ito ay nakalusot na, pag magde-deliberate sila rito at ito ay naisa batas, lahat tayo makikinabang. At isa pang magandang balita, bukod dito ay meron itong kadugtong. Yung pong anak ng presidente na si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, ay itinuloy po yung ipinangako noong isang senador na budol. Yung nangako ng 2,000 pesos po na kumukonsumo, magiging libre na po ang kuryente. Yung po naman ang ipinasok na minumungkahing sa batas naman ngayon na isinusulong nitong si Congressman Sandro Marcos. So biruin nyo mga kamista, sa loob ng buwang ito ng Pebrero, 2 batas ang isinusulong sa Kongreso na makakatulong sa lahat ng Pilipino. Ano pa man ang maging kulay mo, lahat tayo ay makikinabang. Imaginein mo mga kamista, 12% ng tax na sinukonsumo sa kuryente ay matatanggal. At lahat ay makikinabang. At yun namang mga kumukonsumo na mahihirap nating mga kababayan ay hindi na magbabayad ng kuryente pag ito ay naisa batas na. So, mga kamista, magandang balita, lalong-lalo na hindi po lamang sa mga tawag dito, sa mahihirap, kundi sa lahat din po ng estudyante. Alam mo kung bakit ko po nabanggit ng mga estudyante? Kasi number 1 po ang kuryente para sa ating mga mag-aaral. Unang-una, kailangan nila, lalo na yung mga nasa malalayo, yung internet. Kailangan nila yung kuryente para sa kanilang pag-aaral. So, malaking tulong po ito mga kamista. At siyempre, makakabawas ito sa hirap ng pagbabayad ng ating mga kababayan. Kasi talagang napakabigat po ng bayarin sa kuryente dahil ito ay buwan-buwan. At pag hindi ka pa nakabayad, maaari ka pang maputulan ng kuryente. So ito mga kamista, ito yung mga ganitong klase ng batas na dapat isinusulong sa Kongreso, na dapat ay sinusuportahan din po nating mga mamamayan. At kung sino man po yung susulong ng batas na ito, ay dapat din natin silang pasalamatan kasi yan naman po talaga ang trabaho ng mga kongresista, ng mga senador. Hindi kagaya nung iba dyan na nung nangangampanya ay ipinangako at siyempre naging excited, na-excite yung mga tao na naniwala sa kanya, kaya siya ay nanalo at ibinoto. Yung pala ay binubudol lamang naman pala ang mga mamamayan para lamang siya ay manalo bilang senador. At ngayon, walang ginawa doon sa Senado kundi mambudol din, gumawa ng kung ano-anong kasinungalingan at gumawa ng kung ano-anong kabalbalan at paniwalain yung kanyang mga follower sa kanyang mga kalokohan. Hindi ko babanggitin ang pangalan dahil alam ko namang matatalino kayo na lahat na nanonood sa akin at kilala nyo yung taong yun. So mga kamista, maraming pong salamat sa panonood at lagi nating ibablog at pasasalamatan
yung mga politiko na gumagawa ng magandang batas para makatulong sa taong bayan. Kasi ang talagang trabaho ng mga kongresista, ng mga senador, o kahit na sinong politiko ay gumawa ng mga makakabuti para sa mamamayang Pilipino. Hindi sila nandidiyan para magpapogi at magbulsa ng pera ng taong bayan. So, mga kamista, maraming pong salamat at kung kayo po ay umabot sa puntong ito, paki-comment naman po at paki-share ang ating video at maraming pong salamat. Kasi po meron po tayong advocacy na makatulong po sa mga abandoned child. Actually po mga kamista, meron na po tayong konting kinikita at yung kinikita po natin ito ay ibibigay po natin sa ilang ampunan na makakatulong tayo, makakapagbigay tayo ng konting tulong, pangbili ng diaper, magbibigay tayo ng gatas doon sa mga abandoned child na inaalagaan po ng mga madre. So, maraming pong salamat kung umabot kayo dito sa puntong ito, sa panonood at paki-subscribe po mga kamista at paki-share at doon po sa ating mga dati ng subscribers, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa patuloy niyo pong pagsubaybay at panonood ng ating vlog, ito po ay malaking tulong sa akin para makatulong tayo doon sa mga inaadvokasya natin na matulungan na mga bata na nasa ampunan na mga inabandona. Yung pong panonood ninyo, yung pagtapos po ninyo ng video, yung hindi po ninyo pag-skip sa ads ay malaking bagay na po yun. Hindi ko po kayo hihingian ng tulong pinansyal para ipadala sa akin at ako ang magbibigay. Hindi ko po gagawain yan. I am encouraging you na nanonood ngayon na kung meron po kayong kakayahan kahit maliit lamang po, meron po dyan sa mga lugar ninyo na mga bahay ampunan ng mga bata na inabandona, maaari po kayong tumulong sa kanila. Idiretso nyo po ang tulong. Kahit isang gatas lamang po na powder, yung baby milk, yung powder po, isang lata sa isang buwan, o isang bag ng diaper para sa mga babies, malaking tulong po yan sa kanila mga kamista. And I will guarantee you mga kamista, you will feel the blessing of the Lord pag ginagawa po ninyo yan ng walang kapalit. Hindi po ito palakihan ng ambag, hindi po ito paramihan o palakihan ng pera na ibinibigay. Ito po ay kung ano po yung tawag dito, yung buo sa ating kalooban, yung bukal sa ating kalooban na ibinibigay. Yan po ang pinagpapala. Hindi po kagaya ng iba na nagbibigay ng milyon-milyon pero nag-iintay ng kapalit. So, kahit magkano yung binigay mo, kamista, at wala kang hinihintay na kapalit, God will give you back more than 1,000 folds of the blessing. So mga kamista, maraming pong salamat. And hanggang sa muli, patuloy nyo po sana tayong panoorin, subaybayan nyo po yung ating mga vlog. At sa pasensya na po kayo, medyo ilang araw din po, siguro 5 o 6 na araw ako hindi nakapag-vlog kasi na-busy po tayo sa trabaho. At yung ating mga trabaho kasi medyo puyatan ngayon kaya hindi tayo masyado nakakapag-vlog. Pero babawi po ako, basta't may time at meron tayong maisi-share, magbablog po tayo. Darating po ang panahon na may mas maganda tayong tatalakayin o iba-vlog o i-content, yung po mga pagtulong na. So maraming po salamat muli. Alam ko mahaba na to, 13 minutes na, 14 minutes. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao o sa lahat ng ating kapatid na Muslim sa Pilipinas. Assalamualaikum. God bless us all mga kamista. And thank you so much. Hanggang sa muli.